Good morning! La 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 la. Good morning, Kuya! Good morning sa inyong lahat. Friday. Good morning! Yes! Oh, It's a Friday! Happy ka. Kasi makakapagpahinga tayo ulit tomorrow. Sige, well, 5:09 na po ng umaga, September 2. And bago magsimula ang lahat, Of course, we will start our day with the question. Napakaganda nung tanong na to kasi I'm sure yung mga ibang mga babae dyan, tinatanong nila yan pagka meron silang mga ganitong na-encounter na problema, lalo na sa mga kanilang asawa. Diba? Bakit po may mga asawang lalaki na nananakit? Yan, very abusive kong. Yan, yan po ay sasagutin ni Brother Eddie Soriano sa pamamagitan po ng Biblically Speaking. Ay, para po sa ating Biblically Speaking. Alam mo, pagka nananakit ang isang asawa, ibig sabihin hindi kay Kristo yon, walang Diyos sa buhay yon. Kasi yung may Diyos sa buhay, yung may Kristo, hindi yun mananakit ng asawa. Doon sa Efeso Kapitulo 5, ang bersikulo ay 25, ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ang pag-ibig na dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa ay iibigin niya gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Iibigin ng lalaki ang kanyang asawa gaya ng sarili niyang katawan. Walang sino man na napopuot sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili niya ang kanyang katawan, minamahal, di ba? Yung katawan mo, pinapaliguan mo, pinagpapahinga mo, yung katawan mo, pinapakain mo, pagka inaantok, pinatutulog mo yung katawan mo. Ganon dapat tratuhin ng isang asawang lalaki ang kanyang asawa. At bukod doon, dapat bigyan niya siya ng pataan. Ang kahulugan sa Tagalog ng pataan, kumbaga bigyan mo ng partida ang asawa mo. Nasa unang Pedro 3:7. Gayon din naman kayong mga lalaki. Magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Papakundanganan mo ang babae gaya ng marupok na sisidlan. Parang yung mga kasangkapang babasagin, mga fragile ang tawag nila ron. Pag nagbibiyahe ka sa eroplano, kung may babasagin sa maleta, lalagyan fragile. Hindi pwedeng basta ihagis-hagis lang yon. Kasi fragile. Ibig sabihin, ang mga babae, parang marupok na sisidlan. Di pwedeng kagaya ng plastic na baso, ibato mo, okay lang. Yung plastic na pinggan, bato mo, okay lang. Pagka ang pinggan babasagin, fragile, mababasag yan, mapipirwisyo yan. Ganun ang babae, mas marupok siya kaysa sa lalaki. Kaya ang lalaki, ang ginawa ng Diyos na taga-alalay sa babae. Kumbaga, safekeeper ang lalaki. Pagka ang lalaki mismo, siya pa nang bubugbog sa asawa, alam mo ang ibig sabihin nun, kapatid? 5 ng unang Timoteo, versikulo 8. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yung taong hindi kumakandili ng sarili niya sambahayan, mas masama pa yun sa hindi sumasampalataya. Napakasamang tao nun. Walang Diyos yun, walang Kristo yun. Ang sabi ng Biblia, mas masama pa siya kaysa sa hindi sumasampalataya. Kaya merong mga asawa na nambubugbog ng asawa, nananakit, dahil walang Diyos yan sa buhay.
Pagka medyo sa buhay ang isang tao, hindi mo sasaktan ng asawa mo kasi yung asawa mo, inutos ng Diyos, mahalin mo. Ibigin mo gaya ng sarili mong katawan. Pakundanganan mo gaya ng marupok na sisidlan. Kasi pag in-straight mo ng isang suntok yung babae, baksak yan eh. Mahina lang yan eh. Kaya ang Diyos, ang kanyang aral sa mga lalaking talagang Kristiyano, pakundanganan ng kanilang asawa, ibigin gaya ng kanilang sariling katawan. Ikinalulungkot ko, kapatid, kung sa kanino man nangyayari yung nananakit na lalaki sa kanyang asawa. Ang maliwanag na sagot doon, walang Diyos sa buhay yon. Masamang tao yon. Diba? Ang tunay na lalaki ay hindi matitiis na makikita niya nasasaktan ng babae, especially asawa niya, di ba? Walang Fragile. Oo. So, mga nananakit ng babae, mga ano yan. Hindi tunay na lalaki. Sabay may... Di ba? Oh, wag ka Dapat yung mga manakit ng babae asawa mo. gumaganon. Kasi kung mahal mo yung asawa mo, you don't hurt her physically and emotionally. Pero two-way din yan. Dapat pati sa babae din. Hindi sila nananakit. Hindi kahit anong Oo. sama ng Both babae, partners kung naman yan. halimbawa nagger siya or hindi kayo magkaintindihan, it doesn't justify pa rin na manakit ang isang lalaki. Ako yung magtatanong si Diego naka-blue baka naka-black and blue siya ngayon. Tinatago ko Mukhang yung dyan pasako. materno. So ayan So yan ang magandang paalala sa atin ni Brother Eli Soriano, para especially dun sa mga may asawa na hindi po maganda at hindi po mabuti sa mata ng Diyos at na sasaktan po ninyo ang inyong mga asawa or mga babae per se. Maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Good morning, Kuya, at good morning sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako si Kikay at nagbabalik ako dito sa Palengke Price Watch. At nandito ulit ako ngayon, mga kasangbahay, sa Tatalon Market in Quezon City upang alamin magkano na nga ba ang presyo ng ating mga sariwang prutas. At ngayon, mga kasangbahay, makakasama natin ang suki natin na si Ate Alicia. Hi, Ate Alicia! Hello! Ayan, okay, Ate Alicia, unahin na natin itong mansanas. Magkano per piraso? 2.25. Ito, mga kasangbahay, kung gusto nyo naman ang dalandan, meron din sila, at ito naman po ay naghahalaga sa presyong 20 pesos, 1/2 a kilo. Magkano per kilo ang lansone? 25.14. Ang ating orange ngayon ay naghahalaga sa presyong 20 pesos per piece. Kung mahilig kayo sa rambutan tulad nila Doc Joseph, nila Haris at ni Diego, abay, avail nyo na itong rambutan na pumapatak sa presyong 60 pesos per kilo. Meron din si Ate Alicia ng peras o pear sa Ingles, at ito naman ay naghahalaga sa presyong 20 pesos per piece. Yan ang ating Palengke Price Watch for today. Pero syempre, dahil pinunlakan tayo ni Ate Alicia kung magkano ang kanyang mga binibentang mga prutas, syempre bibigyan natin siya ng gift pack mula sa Good Morning Kuya at 4 Directions ads. Maraming salamat, Ate Alicia. Thank you. Okay, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga napakasarap at napakasariwang prutas dyan sa Tatalon Market. Pero wait lang, nagpapasalamat ako sa Mothers Club, and syempre maraming salamat din sa 4 Directions ads. Matatagpuan po sila sa Unit G15A, Regalia Park Tower, Pete Wazon Street, Corner Ed sa Cubao, Quezon City. At maaari nyo rin po sila makontak sa numerong 334-8047. At para naman sa may mga telepono, di ba marami na yan sa inyo, 0936-481-1730. At syempre, meron din pong isa pang number na 440-9420. Maraming salamat po muli sa 4 Directions ads. Yan po ang ating Palengke Price Watch for today. O sana minsan pagka bumibili ka ng mga prutas, nagdadala ka Oo dito. nga, kasi tinapos ako ng budget kung nag-date kasi kami ni Dudo. Pabili Yan, na lang priorities, Kikay, Oo, priorities. hashtag priority. Pabili na kayo ibang mahilig magdala ng rambutan. O, sige, takbo ka na doon. Kikay, takbo ka doon. O, takbo! O,
ito na mga kasambay. It's the time of the day para ipagluto ko kayo ng napakadali at napakabilis na makakain ngayong almusal on this lovely Friday morning. And syempre, Diego, last day na ng ating kamote serye. And Last for day? today, last day na. This is it. Ang gagawin natin ngayon kasi, cheesy potato. Cheesy sweet potato. Cheesy sweet potato. Wow. Napakasarap nito. So kamote na may ano to. Cheese to, no? Oo, nakakaloka. And syempre, ano pa yung mga ingredients natin dito? Okay, kamote. May kamote. Meron din tayong itlog. Breadcrumbs. And condensed milk. Flour. And Asan ang condensed milk? Ito. Ah. Ayan, diba? Tapos meron din Okay. tayong brown sugar and butter. Okay, Oo, paano yan ba ang- gawin tong cheesy Yes! sweet Mga kasambay, potato? itong paggawa ng ating cheesy sweet potato. Unang-una, Una-una, ayan, painitin muna ang ating kamot sa ating pan. pakuluan sa pan para lumambot. Oo, tapos balakan. And then you mash it. Parang mashed potato. Oo, and ilagay na ang ating cheese. Kahit anong cheese naman yan, Grated di ba? cheese po yan. Oo. 2 tablespoons And of ilagay na ang condensed. ating itlog. And ayan na. You get the cheese and you wrap it around the sweet potato. Yes. Condensed and egg and cheese. Wow. Okay, egg wash natin ng maigi at ilagay na sa ating breadcrumbs. Deep fry until golden brown. Pre-cook naman yan eh. Oo, and then there you have it, mga kasangbahay, ang ating cheesy sweet potato. Kahit sandali lang iluto yan, okay lang dahil Mukhang masarap to. pre-cook naman kasi. O ano masabi mo? Babayin na sa kamote. Oo, babay na. Alam mo, nagustuhan ko pa naman tong kamote Oh, no, serye. itong kamote medyo okay ito Oh, eh. I love it. Abangan natin, tsaka mga kasangbahay, ano ba yung feature natin next week sa ating quick meal. Serye na iba-iba ang bida. Yes! Oh, go ahead. Rina. Okay, magpasalamat muna tayo sa ating mga sponsors. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! Maganda mata ko. Oh, Babalik ulit tayo sa pag-aaral ng ilang traffic signs, no? Dahil alam natin ang daming traffic signs at hindi naman natin na-memorya. Kaya babalikan natin at malaman natin mula sa Manibela itong mga traffic signs na ito. Ito naman pong guhit na kulay dilaw kung mapapansin natin. Siya po ay single na yellow lane na dire-diretso. Kadalasan po na markings na makikita natin yan sa mga curve na kalsada, pababa na curve, pataas na curve. So mas delikado po siya. Unang-una po hindi talaga natin nakikita yung kasalubong natin. Kaya wag na wag po natin gagawin na tayo ay mag-overtake. Kasi po, diyan po kadalasan nagkakaroon ng aksidente. Kung mapapansin po natin, yun na ito, nag-double na yung solid na dilaw. So, ibig sabihin, kahit sino talaga, bawal overtake. Pero hindi po siya ganun kadelikado kagaya nung kaninang single. Pero ibig sabihin din po nito, bawal po tayo mag-overtake. Pero sana naman po kung sakali na nagkaroon po ng broken ito at overtake po yung nasa likod, ang pinakamagandang gawin po nung ino-overtakean ay mag-reduce ng speed. Pero ito pong solid na yellow, kahit sino po, binabawalan tayong mag-overtake. Ito naman po, may guhit na kulay dilaw, dire-diretso. May guhit na kulay puti, putol-putol. So, same lang po, kung nag-deload man po itong guhit na white, na putol-putol, ibig sabihin po, kung nasaan po yung broken na side, siya po yung pinapayagan mag-overtake. Kasi po, mas nakikita niya yung kasalubong niyang sasakyan. Kung o-overtake ka o nakita mong broken, pinapayagan ka na mag-overtake kasi nakikita mo yung kasalubong mo, tingnan niyo pong maigi kung gaano siya kalayo o walang parating na sasakyan para lalo tayong safe sa kalsada. So, sana po sundin po natin yung markings na nakikita natin sa kalsada
Kasi po ginastusan niya ng ating gobyerno para po sa pangkalahatan na gumagamit ng kalsada natin para maiwasan po natin yung aksidente. Okay, so ang pinag-aralan po natin ngayon ay tungkol sa yellow, solid lines and broken lines. Kung kailan pwede mag-overtake at kung kailan dapat hindi mag-overtake. Oy, Yan. thank you, Kong. Yes. It's a favorite time of day sa ating mga host dahil magre-review tayo. Oo, ng ating word for the day. Oh, sige, game. Kikai. Use facile in a sentence. Wala dito. Yesterday. You know, there are times that I find my job so facile, but yet so challenging. Easy but challenging. Ang meaning kasi mga kasangbahay ng facile ay easy. Oh, Kaya facile. Facile. Easy. Easily done. Performed or achieved in an easy, effortless way. Working or acting in a smooth, free, and unrestrained manner. In Tagalog, madali. That's correct. Well done. Hello, Diego. Give an example sentence for the word castigate. To punish or criticize. Do you castigate Mio when he's a naughty boy? yung mga anak mo. I castigate those who criticize me. Duterte, kung ba yan? Oo nga, Duterte. The Punisher 2 Junior. Castigate, to punish. Castigate. To punish or criticize severely. In Tagalog, kastiguhin o parusahan. Good thinking you got there. How about you, Kong Aaron? Use preclude in a sentence. Decision precluded one of the accused for lack of evidence. Preclude. Yeah. To exclude. Preclude. To prevent. Make impossible. Exclude or shut off all possibility of something happening. In Tagalog, hadlangan. That's great. We are very amused. Last but not the least, Rina, use obfuscate in a sentence. Unclear teachers must never use language to obfuscate their students. Or unclear languages. Unclear. Obfuscate. To make obscure, cloud over, darken, make unclear or indistinct. In Tagalog, paguluhin. That's correct. Well done. Parang, Good morning! morning. Bakit last time ibang gamit mo nun, Rina? Saan? Yung obfuscate. Ano sinabi ko sa'yo? Sabi mo sa akin, Kuya, ano ang mas gusto mo? Hipon, obfuscate? Ang corny kuya, nahawa ka talaga sa akin. Ay, baliktad ako na pala yung nahawa sa'yo. Hindi ikaw ang malakas ang impluwensya dito. Tamo, iyakin na rin. Sino? Iyakin na rin si Monica. Baka in the On the go, bayabas. Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Good morning sa mga kasama din sa bahay. Ito, nakita nyo ha, marunong din ako mag-alatarzan. Pero itong puno na to ay puro po ng bayabas. Alam naman natin, syempre, paborito po natin ng bayabas, mapalaki man o maliliit.
Ang bayabas po ay mataas po yan sa vitamin C. Siyempre yung prutas po niya, pati na rin po ang dahon. Ito po ay mayroon po yan mga properties na hindi naman po matatawaran. Tulad na naman po ng dahon. Ang dahon po, pag kinaskas po natin yan, at inilagay po sa sugat, makakatulong po yan para mas mabilis po ang pagaling. Ito po ay may antiseptic property. O kaya naman po, panglanggas sa mga bagong panganak o sa bagong pwede po panghugas po yung ating dahon po ng bayabas. Siyempre po, ito po yung mga ginagawa po ng mga matatanda. No? Pag wala pong toothbrush, ang ginagawa po kumukuha ng tangkay at ito po ang pinangpang toothbrush. Panglinis po siyempre ng ngipin. Sa mga nagkakaroon po ng mga kidney problem, sa mga hirap umihi, nilalaga din po nila ito. Ito po ay nakakatulong po para po meron po yung diuretic property, again, pampaihi nga po. So mapabunga man, mapadahon man, o mapatangkay, ay meron pong gamit ang ating bayabas. Kaya nga mga kasambay, lagi nyo kaming sasamahan dahil sa mga dagdag kaalaman, kahit po sa lansangan ay meron po kayong maaasahan. And you're always on the go! Marami kaya yan sa Boracay. Bayabas. Nandun siya ngayon. Ay, alam mo, okay lang yung bayabas. Maganda yan sa ano. Sinigang. Ay. Yan ang ayoko. Yung sinigang sa bayabas. Amoy kilikili. Oh, kaya pag alma sinabi ka, Bayabas daw, kuya, is garlic. Grabe ka naman, nagtanong na nga ako ng tahimik. Hindi ko na nga si kuya tinanong eh. Baka maundas pa na naman ako si on the go. ano sa Tagalog ang garlic? Bayabas. Sibuyas? Bawang! Nakakahiya naman, ako pa yung namamalengke. Kasi minsan sa mga tindera So tinatanong ko. bayabas, garlic. Hindi kuya, kasi when I go to the palengke, I ask them in English, ano ba to garlic, sibuyas, and everything. So, may turo sa'yo na ang garlic ay bayabas. Hindi kuya, kasi lumaki ako ng English. Lately lang ako nagagamay sa Tagalog na ganyan. So, sa Tagalog, bayabas. But I will study the Tagalog counterpart. So, Ibang klase itong mo, ayabel mo ha. alam mo kuya, ito ang yaya na nanggaling sa international school. Yung yan naman ako sa'yo. Bayabas, oo. Yung hiya kami sa'yo ha. Oo, yan ang ating on the go. Tapos syempre, ang susunod natin ay ang iba. Ito! Ayan, syempre pag iba ito, ang pinag-uusapan natin ay mga kakaiba rin ng mga Pilipino, di ba? And this time, isang school for the blind naman ang ating ipapakita, di ba? Dahil kakaiba nga ito dahil nagtuturo ng iba't ibang computer courses para sa mga kababayan nating unsighted. At para mas malaman nyo ang tungkol dito, panoorin po natin ito. Malaki ang papel na ginagampanan ng teknolohiya sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng computer at smartphone, mas napapadali ang paggawa natin sa iba't ibang mga bagay. Pero para sa mga unsighted nating kababayan, mahigit pa dito ang nagagawa ng teknolohiya dahil nagsisilbi din itong gabay sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Makikita nila sa pamamagitan ng teknolohiya at ng computer ang kanilang gagawin kinabukasan at direksyon sa buhay. Yung computer ay kapakipakinabang sa kanilang buhay at pwede silang tulungan sa kanilang pagsasanay sa pag-aaral o di kaya sa paghahanap buhay o kaya pagninegosyo. Places list. Power button. All apps button. Start apps list. Parang ang hirap na yata mabuhay na walang technology. Isa rin na po yan sa pinakamata namin. 6 minutes. Max size. 4 people. Space. H. A. 1. Page 1 of 2. 7. iTunes Store. Settings. Hindi po kami makapagbasa ng dyaryo na papel. Hindi po kami makapagbasa ng text na walang nagsasalita. Hindi po kami makakapag-Facebook na walang computer. So talaga pong araw-araw na po siyang kasama sa buhay namin. Fix near bottom right edge. 1 space. Dagdag pa rito, sa pamamagitan ng adaptive technology,
at tamang pagsasanay, nabibigyan din sila ng pagkakataon na makapaghanap buhay. Patunay dito si Lourdes na sa tulong ng isang computer school for the blind ay nakapagtapos ng pag-aaral at kinalaunan ay nakapagtrabaho pa bilang outbound call center agent sa isang BPO company. Hindi po imposible na makapag-aral ang persons with disabilities, especially po yung mga blind. Hindi rin po imposibleng makapagtrabaho Sa pamamagitan ng teknolohiya at ang tamang paggamit nito, patuloy ang buhay patungo sa maunlad na kinabukasan. Speaking of kuya, yun nga, ang pangalan ng school is Atriev, Computer School for the Blind siya. Oy, maganda nga ngayon Pati nga cellphone ngayon di ba? Meron ng nagbibigay ng assistance sa mga may kapansanan kasi meron na siyang pwede na siyang magamit dahil nadidinig mo na kung halimbawa hindi ka nakakakita. Pwede nang may voice command na yung mga cellphones. Mahirap ang gustong malaman paano sila nagte-text. May voice kaya yung keyboard. Most probably, no? Tsaka hindi. Meron na kasing mga ngayon may voice recognition na din talaga yung pwede ka na mag-dictate. Sabihin mo na kung ano yung ite-text mo. Hindi mo lang ma-check kung tama ba yung lumitaw. Kasi minsan iba yung intindi niya Iba yung translation, kuya, diba? At saka iba yung pag-intindi niya. Alam mo, sinabi mo, please call me. Minsan iba yung nadidinig. Depende din kung ano yung orientation ng computer. Kasi kaya nga meron silang sa mga keyboard natin. Diba kahit sa keyboard natin merong keyboard na British. Merong American, US. Iba-iba. Kahit na yung si Siri. May iba-iba rin ng version ni Siri Ang pagkahalimbawa, American English or British English. Kaya sa halimbawa sa Singapore kasi mas ina-adapt nila British kaysa sa American. Kahit sa school, yung British ang kanilang approach, hindi American. Ayaw din nila nga ng American English. Dahil feeling nila ang American English masyadong lunod sa accent. Faster than. At saka hindi siya masyadong grammatical as compared doon sa ating sa British. Bagay tayo, may iba-ibang paraan ng ng composition halimbawa, Kong Erin have finally arrived to a conclusion, ganyan. Meron ang gagawing composition, Kong Erin finally have arrived. Merong gano'n na Yun ang sinasabi ko sa kanila sa news. Iba yung broadcast ng writing kaysa sa yung mo lang. Tsaka iba kasi yung ang sulat na gagawin mo pangbasa. Yung pang diaryo or pang mga articles kaysa doon sa spoken. Halimbawa, i-news mo, broadcast news. Dapat iba ang ng pagsulat kasi dapat mas madulas siyang basahin, mas madali siyang maintindihan because it will be parang ang medium niya pakikinggan siya. Kaya maraming mga although hindi naman mali yung isa, hindi naman yung composition niya hindi naman mali, pero iba pa rin yung pagsasalitain mo kaysa dun sa babasahin mo lang ng hindi allowed. O si Dilma, natuluyan. Natuluyan. Pero at least she's not prevented from running again. Public office. Next election. Yun ang iba siguro dun sa nila. Sa atin, pagka ganun, iba na Kasi ang ginawa nila, they had two votes One for impeachment and one whether she will be prevented to run again. Tsaka ang doon kasi, ang impeachment na ginawa nila, inumpisahan nila talagang may botohan ng ang mabigat doon, yung mga deputado nila.
Yung mga nalindol na naman ngayon sa New Zealand. Oo, meron na naman. 7.1. Tapos may tsunami warning sila. Oh, naglabas na nga daw ngayon. Tsunami warning. Nakita ko sa post ng mga foreign correspondents natin. Starting Monday. Makakapanood na kayo ng ibang klaseng balita. Abangan. Iba na ang format ng balita. Kaya ikaw na lang ang hindi news person dito, Kikay. Naku kuya, what do I have to do to become a news person? All I know is that I am newsworthy. Pag-aralan mo sa Tagalog yung garlic. Babalik ka na lang kita kuya kapag alam ko na. Gagawa ko na essay. Makonsulta ka na, Talia. Yes. Ayan, ikonsulta muna tayo. Merong mangunsulta sa atin si Ryan Macapagal, 19 years old mula sa Barangay Bangkal, Makati City. Magandang umaga sa'yo. Hello, good morning po. Morning. Hello po. Sige po. Nakikinig po si Doc Pong. Kukonsulto ko lang po sana yung kapatid ko na almost 1 week na pong may bulutong. Di pa po namin siya dinadala sa doktor. Ano po ba yung mabisang gamot po para dun sa bulutong? Okay. Good morning sa lahat dyan. Good morning, Kuya. Yung tungkol sa bulutong o chickenpox, kasi cause niya ng varicella, yan ay virus. Ngayon, actually airborne yan, nahahawa yan through pwedeng environmental na sisingot yung infection or direct contact sa balat. Nagkakaroon yan ng parang mga patches o yung parang mga parang nakakauka ng kaunti yung balat dala nga ng infection. Ngayon, sabi nung pasyente, 1 week na nga daw na mayroong bulutong yung kanyang kapatid. Unfortunately, kung initially nakita ka agad yan o napatingnan ka agad, konti pa lang yung mga tumutubo sa balat at may kaunting lagnat, pwede pang, ideally inuman ng gamot, yung antiviral na tableta na available naman sa mga butika. Kaya lang, 1 week na yung tumubo sa balat niya, so technically, iintayin na lang nating maghilom, palibasa ng viral infection yan, depende yan sa resistensya ng katawan. Kung magandang immunity, mas mabilis talaga siyang mawala. Kaya lang usually sa tema nung sakit, usually mga 1 to 2 weeks talaga bago siya mawala sa balat. At wag lang kukut-kutin o wag lang kakamutin, mag-i-improve naman at babalik sa dating kinis ng balat ang nagkakaroon ng bulutong. Well, tungkol naman dun sa lagnat, kung may lagnat, although doon din naman nabanggit ng patient, kung may lagnat naman ang may bulutong, basta wag lang mataas ang lagnat. Pwede namang, kasi ito common question kung pwede daw bang maligo. Pwede naman, basta wag lang high-grade fever. Basta mild to moderate lang, pwede kang magbuhos, magsabon, kasi very important na dry yung skin, matuyo, kasi para hindi nagpepeklat. Kasi once na hindi naliligo o hindi na napupunasan o nalilinisan, mas makatipo sa balat yung bulutong. Pwedeng inumin gamot, paracetamol para sa lagnat every 4 hours, antihistamine kasi minsan makati yan, pwedeng uminom ng tableta, over the counter naman yan, para lang wag magkaroon ng pangangati para hindi makamot, Tapos hayaan lang mag-improve. Hiwalayin yung pasyente, isolate, kasi nga nakakahawa yan. At ang sabi nga, ang mas nakakahawa yan sa pasimula nung sugat, nung pagkakaroon ng bulutong, at yung pag natutuyo na. Pag medyo parang scaly na to brownish na ang color, yon mas lalong nakakahawa yon. So, lalo na sa mga buntis, ilayo niyo yan kasi delikado. Delikado dun sa pagbubuntis, baka mahawa yung bata o magkaroon ng problema dun sa bata. So, relax lang, huwag masyado mag-alala. Pag-i-improve yan, kumain lang ng masustansya, mawawala din yung kusa. At wag lang kukut-kutin. Very important, wag kakamutin sa balat para hindi magkaroon ng kuka-uka. Okay? Apo, okay po. Salamat po. Sige. Okay, thank you rin. Thank you, Doc Bong. Thank you, Ryan. Get well soon din sa iyong ate.
Thank you. Kayo ba, nagkaroon na kayo ng bulutong? Hindi pa. Ako hindi pa. Ikaw nagkaroon ka na? Yes. meron na. Nagkaroon ka na ko. Silang dalawa na lang hindi pa. Nagkaroon ka ba dati ko? Chicken pox? Wala pa bakuna. Pero di ba pinapahain kayo ng mga munggo noon para daw lumabas lahat? Tama ba yun? Hindi naman ko. Pamahiin lang Pamahiin. siguro. Pero sa akin kasi Ngayon pinapain ako eh. may vaccine na. At saka yung latter part of the bulutong, doon ka tals medyo Mahahawa. lumayo or umiwas doon sa meron kasi yun yung pinaka Yung firming stage. Yes. Kapag ba nagkaroon na ng bulutong, hindi na magkakaroon ulit? Hindi na. Hindi na. Or yun, di ba? Hindi na. Once in a lifetime. Once in a Naku, Kaya natatakot okay lang. ako. Hindi ba ako Wala pa. nagkakaroon? Ako rin eh. Wala pa. Magsabay na kayong dalawa. Wala pa naman. You know. Tinatanong yung yung nagtanong I-consulta. kanina. Konsulta. Oo. Okay, welcome back sa Good Morning Kuya. 6:23 na po ng umaga, September 2. Ba't ka sumasayaw? Hindi kasi hinahanap ko si Monica, natataranta ako. Ba't mo hinahanap si Monica Ang alam ko naman? may bisita kasi tayo para sa Iba Iba ang ang Pinoy. Hi, Monica! Akala niyo nalunod ako. Oo, good Pero morning. okay lang kasi may kasama naman ako napakagaling na ensign ng Philippine Navy. Wow! Of course, si Macy Ann Anga. Good morning! Good morning! Ayan, the mere fact na isa kang ensign ng Philippine Navy, iba na ang pagiging Pinoy mo. Pero bukod dyan, siya rin ay ginawang Best International Student sa... Anong school ulit yun? Britannia Royal Naval College. Yun. At itong school na to ay napaka-prestigiyoso at ilan lamang ang nakakapasok. Ano? Pero bago natin pag-usapan yung experience mo and kung paano ka nakapasok sa school na to, I wanna ask, kasi hindi maraming babae ang pumapasok sa militar, no? Sa Philippine Navy in particular. What made you consider and actually pumasok ka sa Philippine Navy? Ever since I was a kid, ang sabi ko sa sarili ko, gusto ko na paglaki ko yung maging trabaho ko, something that is worthwhile, that could make me serve the Philippines in a direct way. And probably the fact that my father was also a soldier himself inspired me a lot to become a member of the armed forces as well. Nasa Navy din ang dad mo? Nasa army siya. Nasa army Before, naman siya. he was a retired personnel. O kaya pala, nakikita mo siguro yung sacrifices and yung talagang iba kasi yung pride if member ka ng militar ng ating bansa, di ba? Now, I wanna ask about this sa Britannia Royal Naval College. Paano ka dito nakapasok? I'm sure may mga qualifications yan at hindi lahat nakakapasok. Yes, the UK government sent an invitation to the Philippine Navy to send one personnel to train there alongside UK and other international counterparts. So may tests and then there were physical requirements. And fortunately, I was sent there and I trained for 8 months with my UK counterparts and other countries, other representatives of other countries. Are you the first Filipina ever to enter the school? Yes. At doon, kanina kinuwento niya kasi sa akin, doon daw sa school, among all the international students, ikaw lang ang babae. Ang galing, di ba? Talagang iba ang Pinoy, iba ang Pinay. Now, ano yung pagkakaiba nung, I just wanna know, curriculum, training nila sa Britannia Royal Naval School kumpara dito sa Philippine Navy? Well, yung core training, yung mga competencies na kailangan naming ma-acquire, basically it's the same with the Philippine Navy. Siguro ang pagiging iba lang, of course, it's the United Kingdom, so their hardware are more advanced than ours. But that's what I am proud of sa Pilipinas kasi even though we are short of hardware, we still strive to make do with what we have and we still excel in what we do. So basically, it's just the same. So yun lang po yung mga nakikita ko na differences. May nagpapatanong sa atin, dahil daw ba ikaw ay babae, did you receive any special treatment? Lalo ikaw, only girl ka sa batch mo, sa mga international students. No, actually, sa military training, walang special treatment yan eh. If you are a woman and you decided to join the military, you have to endure everything that the men also endure. So it's basically just one way of showing them that we probably just can do what men can do. We may face a different degree of difficulty, especially when it comes to, physical aspects of the training.
But the important thing is maghanap ka ng area kung saan mo kayang mag-excel and put your heart into it, put your 100% and even greater than 100% effort into it. And excel into it. Yung training mo also included training on water or basically theoretical? No, we were on the water on the most part of the second term. May simulation kayo? Yes. Wow. It was a really challenging part of the course. What was the most challenging, speaking of, para sa'yo? Pinakamahirap? Well, basically yung mga academic challenges niya because the standards of the school were yes. so high. And it's just fitting kasi being in the Navy is a serious business. So they take academics very, very seriously as well. So yun yung isa sa mahirap. Pagsasabayin mo yung academics mo with all the other things that they expect us to master. So, and of course, homesickness is there. So, kailangan mo siyang i-juggle with makipag-communicate ka sa family mo at the end of the day with your friends. But with the help of my family, with the prayers of my family, my friends, and my colleagues from the Philippine Navy, I was able to endure naman. Question, are you also a PMAer? No, I am a graduate of Philippine Navy Officer Candidate School from class 23. And for our viewers, ang ensign is anong rank sa Army? Ensign is the second lieutenant equivalent. Second lieutenant. I was gonna ask lang sana kasi since yung study ka sa ibang bansa, was it a factor na or was it a problem or anything na naging concern na ikaw ay Pilipino and hindi ka katulad ng lahi nila? Well, basically, at first, yung cultural differences, diba? Tapos language barrier, of course, kasi yung accent nila is different. But other everything than that, is fair. What I liked the most about the United Kingdom is they do not have any discrimination. That's good. May it be on your race or on your gender, everything is fair and equal. So, I was treated properly and I was very thankful for that. Oo. At saka nag-excel pa siya kasi like I mentioned earlier, siya ang best international student, no? Ilan kayo na naglaban-laban for that award? We started as 18 to 20 internationals and there were only 10 of us who graduated. So may mga natanggal from doon sa mga international students na nakapasok? Even sa mga UK students, meron ding mga naaalis kasi yun nga yung standards of the school are so high physically and academically. So merong mga unfortunately hindi nakakatapos ng training. Paano mo nagawa na, kasi we have to admit it, iba talaga ang strength ng lalaki eh. Talagang mas physically talaga, mas mahina ang babae. Pero paano mo nagawa, kahit na ikaw ay only female doon sa batch mo, nagawa mo lagpasan yung mga barako batchmates mo? So yun nga, naghanap ako ng area kung saan ako mag-excel. So sabi ko sa sarili ko, if I can't make it sa physical aspect of the training, there are other aspects then like academics, and other aspects of the training na tinitingnan nila sa school na yon. So, I put my 100% effort into those aspects. And in everything we do, I always kept in mind na what I do here is not only for myself. The outcome of this training, the fruits of my labor is not only for me, but most importantly for my Navy and for my country. So, yun yung motivation ko. And with those things in mind, I was able to put everything in whatever we do doon sa training namin. And it was a really good experience then. And of course, yun nga, yung support ng mga Philippine Navy colleagues ko from here and ng family and friends ko. At ngayon, prayers, of course. Ilan kayong Asian from na nag-attend sa school? Asian. I am the only one from Southeast Asia. Okay. Maraming from Middle East. Maraming Middle East. O ngayon nakauwi ka na kasi kakauwi lang niya kakatapos lang ng August 11 no, this year nung course na kinuha mo. Ngayon na nakauwi ka na, paano mo naman magagamit at ma-share yung mga natutunan from the Britannia Naval or Royal Naval College? I am now looking at being assigned sa Philippine Navy Officer Candidate School and it's a really exciting time for me because it's the school where I graduated from and opportunity ko na to give back to the Navy what I have received from them. Ito na yung chance ko to also help in the molding and training future officers of the Philippine Navy dun sa school na yon. So it's a really good way of sharing what I have learned from the United Kingdom dito sa mga officers natin sa Philippine Navy. Macy, para sa mga, of course, marami nanonood sa atin na katulad mo na parang medyo at first medyo nag-hesitate na pumasok pero
ikaw ang pinakita mo sa amin na talagang kaya ng babae na mag-excel even dun sa mga kinalakhan natin na normally mga lalaki lang yun nandun. Ano yung pwede mong message sa kanila? Firstly, I'd like to say thank you sa leadership of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Navy and Naval Education and Training Command, my unit, for giving me the opportunity to train and study abroad to improve myself and be of better service to my organization and to my country. Secondly, ang masasabi ko lang po sa mga gustong mag-join sa Armed Forces of the Philippines and sa Philippine Navy, go for it. This is not only an adventure of a lifetime but a very, very honorable way na maglingkod tayo sa bansa natin. So, kung ano man yung mga challenges na kinakaharap ngayon ng mga kabataan na nanonood sa ngayon, kasi when I was a kid, I also experienced some difficulties and challenges. So, just face it with a positive outlook, with a cheerful heart, and always keep in mind na yung difficulties and challenges are designed to make us stronger and bring out the best in us. So, yun lang po. And my message also for the viewers for this morning, thank you very much sa patuloy na pagsuporta at panalangin sa mga kasundaluhan ng Pilipinas. Patuloy po nating suportahan ang hukbong dagat ng Pilipinas at ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Alam mo, tingin ko, ang biggest strength mo talaga, yung outlook mo sa buhay. You are very positive. Tingin mo talaga, kahit anong challenges yan, kahit anong hirap yan, kakayanin mo yan. Kaya talagang hindi kami nagtataka ngayon kung bakit ikaw ang nakakuha ng Best International Student Award dito sa Britannia Royal Naval College. And we're looking forward pa sa mga future endeavors mo. Thank you so much and congratulations once again, Macy Ann Angka, MC ng Philippine Navy. Thank you so much. Thank you very much. Mozzarella to, Philip. Anong mozzarella to? Kaya naman napahanga mo kami sa iyong kwento. At ngayon naman puntahan natin si Talia para sa ating Talk of the Town. Oh, yung dance daw. Kayo ba ay nagpa-power nap kayo or nap during the day? Yes! You do? Oh, ito ang perfect place para sa inyo. Pumatok sa marami ang binuksang libreng nap bar ng isang France-based furniture studio sa Dubai noong Marso. Isa itong pop-up installation na pwedeng gawing resting place ng mga gustong mag-relax o mag-recharge dahil sa sobrang antok o pagod. Sa free entrance nap bar na ito, maaring umidlip ang mga bisita gamit ang kanilang specially designed lounge chairs at nap pillow. Pinakikinig din sila sa light at relaxing music at binibigyan ng isang tasa ng herbal tea at ilang essential oil para siguradong makakapagpahinga sila ng husto. Kung gusto nyong ma-experience ang ganitong klaseng serbisyo, hindi nyo na kailangan lumayo mga kasangbahay. Dahil dito sa Pilipinas ay mayroong isang sumisikat na cafe na nag-offer din ng napping service sa kanilang mga customer. Partikular na sa mga estudyanteng kailangan magpuyat dahil may kailangan tapusing project o mag-review para sa exam. Ayan, sabi ni Ange, sa may Katipunan area daw matatagpuan yung cafe na yan. Yung nap bar? Oo, hindi siya nap bar, pero cafe siya. Na pwede kang ako dyan, pero gaano kaya katagal? Kung pupunta ako doon, magnanap ako, hanggang anong oras kaya pwede? Hindi naman buong araw nagnanap ka lang doon, di ba? Mga power nap lang. Kasi may mga doon sa Katipunan, di ba, andun ang mga iba't ibang klaseng university. May Ateneo, may UP, may ganyan. So, siguro sa kanila, dahil nga during the day, hati-hati yung mga klase ng mga estudyante, pwede silang mag-nap dun sa cafe. Meron pa daw shower, sabi ni Ange, di ba? May shower. Ayos yun, matutulog ka na, may freshen up ka pa. O, yan ang ating Talk of the Town. And puntahan natin si Kong Erin para sa ating ikonsulta mo. Ikaw talaga na. Para masigurong ligtas panoorin ng mga bata ang mga palabas sa telebisyon, hinihikayat ng ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng National Council for Children's Television ang mga media practitioner na isama ang mga child-sensitive content sa kanilang mga broadcast materials. Pero
Pero paano nga ba masasabi na ang content ng isang TV program ay child sensitive? At paano nga ba hinihikayat ng NCCT ang mga nagtatrabaho sa media industry na lumikha ng mga child sensitive broadcast materials para sa kanilang mga TV program? Yan ang ilan sa mga puntong ating tatalakayin ngayong umaga. Okay, good morning. Kasama po natin si Dr. Luis Gatmaytan. Good morning po! Welcome! Pasok po, pasok. Have a seat. Ang pag-uusapan po natin ay child-sensitive content na mga broadcast. Siyempre, isa sa mga importante ito dahil alam natin malaki ang papel ng TV. Ngayon internet na rin no? Kasama na. So paano natin ma-ensure na child sensitive yung mga broadcast na? Ayan, alam niyo po, gusto nga natin lahat ng mga TV program sana child friendly, no? Child sensitive. So siguro masasabi nating child sensitive ang isang TV program kung may mga values na tinataglay yung mga programa, value laden kung baga. So pag naman values, kahit yung tungkol sa pagiging makabayan, yung mga karapatan, mga ganyan, at tapos pwede rin, dapat po age appropriate din yung mga TV shows kasi may mga pampatang palabas na catering to the very young. Yes. Meron din namang for older children, tapos may teenagers. Lahat po sila ay babagsak dun sa under 18 category na lahat sila ay pambata. And then dapat din po informative siya at saka educational, no? Na para pag nanood yung bata, meron siyang matututunan, kumbaga magpo-contribute ito sa positive, sa kanyang holistic development as a person, di ba? Parang sa lahat ng aspeto ng pagkatao niya, spiritually, emotionally, mentally, intellectually, meron siyang development. Paano kayo nakipag-coordinate sa mga TV stations or MTRCB? Dahil siyempre alam natin ang MTRCB ang talagang nag-classify ng mga TV shows, no? How do we ensure na child-friendly talaga yung mga... Kasi po, nung kinreate po yung aming council, the National Council for Children's Television, yung mandato kasi namin ay ipatupad yung 15% daily airtime na dapat ay child-friendly. At yung 15% po na yun, ang kakain po yun dun sa oras na in-identify namin as child viewing hours na from 6 a.m. to 9 p.m. So 6 a.m. pagising ng bata hanggang 9 p.m. At any given time, pwedeng dumungaw po yung sumilip yung bata sa TV. So gusto namin sana yung dun sa time na yon mapapanood niya mga child-friendly shows. So 15% po yun na sana 15% ng daily airtime ng bawat network sa ating bansa ng free TV ay naglalaan ng ganon. Ng child-friendly shows. Yes. Pero, not necessarily children shows, but child-friendly shows. Medyo careful para sa mga bata. No? Pero tulad nga po nung sinabi ni Kong Erin kanina na MTRCB ngayon namamahala when it comes to classification ng kung ito bang show na to ay child-friendly or not. But kung halimbawa, let's say for example, there are instances na nakita nyo na medyo nakalusot ito sa MTRCB and I'm sure hindi naman po tayo pwede magdikta sa mga television networks kung dapat ito ang nilang dapat gawin, ano? So how do you coordinate or talk to MTRCB in that aspect? Okay, meron kaming kasi ang MTRCB po ay bahagi ng advisory council namin, no? So kasama yung KBP, lahat sila. So pag may mga complaint kaming natanggap yung aming council, dumidiretso kami sa kanila, nakiki-coordinate kasi sila po yung may karapatan na mag-sanction. Kami yung tagapagpatupad ng implementing rules and regulations sa mga polisiya. Pero we work closely with them. So sila po yung kinakausap namin kung ano ang dapat na steps na gagawin. Kasi siyempre kasama po kami kung kailangang ipatawag yung kunwari, isang producer or host ng isang kasi TV show. Dagdag ko lang din, sir, if I may. Kasi as a parent, medyo na-bother din ako one time. Meron ako napanood sa isang channel. It's supposed to be a child show, a children's show. Yes, Pero yung mga humor nila, yung mga jokes nila, like for example, kunyari, yung bata, secretary siya, tapos parang mistress daw siya nung boss niya. Parang ganun, parang that's not the humor for the kids, diba? So, have you tapped that issue
So far with MTRCB o hindi pa? Maganda po yun, kasi may mga shows na gano'n, ini-imitate ng bata, Yes. yung mga Yes. ginagawa ng adults. Pero hindi po natin pwedeng classify yun na child-friendly kasi Yes. masyadong adult yung tema Yes, natin. exactly. Ginamit mo lang yung bata bilang medium nung gusto mong sabihin. Hindi namin ini-encourage yung ganong mga shows. Yes. Pero pag ganon, meron kami Dialogue. ginagawang dialogue with the network. Kasi meron kami mga dialogue with media practitioners. Kasi gusto po namin i-position yung council namin na hindi kami kaaway o hindi kami nandito para magdikta, bantayan kayo, diktahan. Kami ay kakampi. Gusto namin kayong tulungan na yung bawat programming ng bawat network ay may makabatang, maganda yung imahe na makabata itong show, ang pang-istasyon na ito So, hindi dapat kami makita na nagpo-police but kakampi. Nagsisensor dahil yung content pinapabayaan pa sa child. Ang question ko dito limitado lang ba sa TV ang mandato ninyo o kasama rin radio? Dahil radio also plays a very important role dito sa paghubog ng ating mga bata. At kung yung mga announcers sa radio yung jokes nila. Dahil alam natin yung mga bata mahilig makinig sa mga music, And then of course may spill sa mga DJs, kung minsan nagkakaroon ng yung content na hindi maganda, So, yung mandato lang ba ninyo ay sa TV? Actually, yung pinakamandato talaga po ay tungkol sa television, Pero yung since kasama po namin ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster, siguro pag may na-encounter na gano'n, tapos may bata din na involved doon sa mga usaping gano'n, tinatalakay na rin po with KBP. Kaya lang kasi sabi nga namin ngayon, ang bata ngayon, di ba, social media. Yes, yun nga papaano din yun. Nagbibiruan nga tuloy na dapat ba yung council namin ay meron na ng social media TV and other media. Pero sabi namin yung concern pa lang sa TV children's TV masyado nang malaki. Broad, yung pagpapatupad pa lang ng 15% airtime na daily airtime policy medyo hindi pa gano'n na in place So sabi namin focus muna, siguro in the future pa maganda ring bigyan ng pansin yung tungkol dun sa mga sa radio. Pa kasi at saka yung internet na ngayon parang nagbabago na rin yung anyo ng TV dahil ang TV ngayon hindi na rin yung pinapanood mo lang ng regular, yung connected na rin siya sa internet. Connected siya sa internet Pero I was wondering, sir, kung yung pakikipag-meet nyo with the different TV stations, ito po ba ay on a regular basis o every time lang na may mapapansin kayo na, oy, teka, itong show na to, hindi to child-friendly? Regular po yung there was a time, meron kami yung media, dialogue with media practitioners, kung saan ini-invite namin yung mga producers ng show, mga head writers, ganyan, para pag-usapan yung mga issues nila sa pagsusulat nila ng kunwari telenovela or magazine shows. And then lahat po ng mga pinag-uusapan doon, at kung kunwari may personal advocacy yung ibang head writers na hindi niya maipasok, paano ba niya in a very subtle way ipapasok ito ng na kunwari reading yung gusto niya, promotion of reading, paano niya ipapasok sa isang tauhan sa telenovela yung kahalagahan ng pagbabasa? Baka yung isang character may hawak siyang libro o every now and then nakikita siyang nakatunghay sa libro. So parang napaka-subtle. Sabi namin, kasi minsan ng network talagang meron silang, hindi natin naman masisi na may ratings talagang pinag-uusapan. Hinahabol. Pero sabi natin, yung soul naman, yung mga advocacies, pwede pa rin namang ipasok. But do you provide workshops or training dun sa mga screenwriters or producers that you talk to regarding dun sa child-friendly content ng show? Yun pong dati under Executive Director Frank Rivera. May napakadalas po nung dialogue na ginagawa. Ngayon, ang meron po kaming mas madalas na ginagawa yung media literacy seminar workshop for teachers and parents. So ito mga teachers and parents na to, tinatap namin yung mga PTAs, tapos yung mga concern nila sa kanilang panunood ng TV ng mga anak nila, pinag-uusapan. Plus we have yung Katuwang Ako ng Makabatang Television na parang ganun din, may dialogue with the parents and teachers. Sabi namin dapat i-include na yung Yaya at saka yung si Yaya at iba pa. Okay, maraming salamat Dr. Luis Gatmaytan sa mensahe na binigay mo tungkol sa
child-friendly broadcast. Salamat po, Erin. Thank you. Salamat. Erin. And syempre, puntahan na natin si Diego at si Chef Philip para sa ating What's for Breakfast? Good morning! Friday! Last day of the week and makakasama natin ngayon si Chef Philip Chongson, ang ating most regular chef dito sa Good Morning Kuya. Next naman, most regular talaga. Yan nga, most regular. Hoy, maganda ng color ng hair mo ah. Ay, thank you. Thank you sa David Salon. Thank you sa David Salon. Hoy, Philip, ang daming handa na nakikita ko ngayon and sanay kami pag si Philip Chongson ang chef, Filipino food, pero ngayon hindi. Yeah, nakakamiss din kasi, di ba, minsan. Iba naman ang twist natin ngayon. So ano ba ang ginawa mo today? So, ang ating breakfast for today is garden pizza. Garden pizza? What is garden pizza, Chef Garden Philip? pizza, it's a combination of like olives, yan. May mga basic lang na nilagay, kaya they call it garden. Garden pizza. Like for example, aloha, so meron siyang pineapple. Di ba? Tinatawag natin ganun. So, ano yung kinukuha mo? Pene. Ayan. Hindi, may nalagay ako special oil eh. Wow. Teka lang, ano ba ingredients ng garden pizza? Okay, Philip? so simple lang to. We have, of course, we have the pizza sauce. Homemade, pwede rin tayong gumawa sa bahay or may nabibili din naman. Because we need mozzarella, easy cheese, medium-sized onion, we need mushroom, olives, and of course, the pizza dough, which is already prepped. And of course, the tomato. Pero Philip, ano basic ingredients ng pizza dough para sa mga viewer lang natin na gusto gumawa? Basically flour. Kasi ang nabibili, Philip, sa mga grocery is not thin crust. Yes. Diba? Kasi nga, diba, since available naman lagi ang pizza dough, so ito yung ginawa ko na parang quick and easy recipe na rin para sa mga mom. Pero ang rule of thumb lang naman dyan is kung gusto nila ng thin crust, yung rising time nila mas maiksi. Medyo talagang... And then yeast mas konti. Talagang dapat perfect. Okay. At ikaw ang magaling dyan sa pizza dough. Teka lang, ano pa ang procedure nito? Okay, madali lang siya. Number one, ang kailangan lang natin, spread lang natin yung ating homemade pizza sauce. So sabi ko nga, pwede tayong gumawa sa bahay. Basically, tomato, can add some herbs. And this time, meron tayo tinatawag na mushroom. Isalagay lang din natin on top of this. So napakadali lang actually ng pizza gawin kung tutusin. Huwag lang natin talagang kakaririn yung dough. Yun lang yung talagang sasabihin. Pero pwede rin concase na para fresh. Yeah, pwede concase. So we also have to put tomatoes and then the onion. And of course, ang magiging flavor natin dito, yung magpapalasa dyan, of course, number one, yung cheese, the easy melt. And the other one is, of course, the mozzarella. Yes. So medyo available din naman to, medyo meron mas mura din, no? Para makatipid tayo. And then, pasok lang natin siya sa oven for about, actually, sa ganyang kanipis na pizza, normally, mga ano lang yan, 4 minutes. Kasi, ano yan? Philip, pre-cook na yung pizza dough mo, no? Pre-cook na, yes. Okay, and then manipis siya. Yes. 3 minutes. Yes. Pero pag uncook ng dough, at least mga 15 to 20. 15 to 20 minutes. Yes. Kasi ang hinahabol na natin dito nga sa pizza, perfect pizza, may mga cheese bubbles. Yes. Once nag-bubbles na yan, yun yung makikita mong, ay, luto na siya. And also the crust, kailangan may bubbles din. Pero ito talagang request mo, pinadark mo ng konti. Oo, mas gusto ko ng dark. May mga options diba? Yes. Tapos may isa pa tayong pizza na kasalang. Yes, pero okay pa siya doon. Okay pa siya doon. Wow. Of course, you also made us a salad. Okay, I got the honeydew salad. Honeydew salad. With Japanese dressing. And you thought that's what it's salmon. No, it's not. It's papaya. Kala ko social eh. Kala ko may smoked salmon eh. And then we have the penne. This one is a little spicy. And of course, the bread and the honey glazed chicken. Honey glazed chicken, which is baked. Yes, baked chicken. So medyo... Wow! Kaya pag mahirap i-control ang temperature ng oven, so medyo natagalan kami. Wow! Daming food! Yes. Daming food! Sige, ano pa? Anong tawag dito? Philip, ano ba i-promote natin? Babatiin? Yes, okay. You can call me at 918-854-7843. That's actually my hotline. And we also have our website. It's www.tripleh.com.ph. And of course, I would like to thank Publicity. Si Chef JP, papunta na rin siya dito from Reveal. No? So sila nag-inspire nitong mga recipe na ito sa Publicity at Mother Ignacia. And of course, don't forget my Ximist oil. Ito po ang aking pinopromote and be careful sa mga binibila natin. Kailangan sa Empower Trade at hhh.com. May certain logo ba tinitignan dyan? Yes, dito.
This coming September 13, I will be at, we would like to announce the whole Region 3. We're open for professional bartending competition. Ang ganda ng price, it's 20,000 pesos for the first prize, Sali na. 15 and 10,000. So open to all bartenders in Region 3. This coming September 13, 4 p.m. at Harbor Point Mall. At Harbor Point Mall. Yes. All right. And of course, thank you sa lahat ng mga taga-Empower Trade at sa mga nanonood ngayon. Highland. Of course, Eximius Oil. Yes. All right. Maraming salamat, Chef Philip Johnson, for this wonderful and new breakfast. And Kikay. Okay, mga kasangbahay, kainan na. And syempre, alam nyo naman tayo. Magpapasalamat muna si Rina. Pasalamat muna tayo sa Functional Fitness. Matatagpuan niyo po sila sa 4th floor ng The Podium Mall sa Ortigas, Pasig City. You may contact them at 0977-874-1221. Bumisita na po kayo sa kanila at magpa-treat kayo kung meron kayong mga postural problems. At maging functional. Thank you, Mario Diboro! Thank you po Thank you, Doc Sara. si Attorney G, si Beth at si Jokas. Good morning. Ay, sorry. Good morning, Three Musketeers.